At kaugnay sa inaabangang desisyon ng Korte sa Reproductive Health Law, makakapanim natin si Akbayan Representative Barry Gutierrez na isang pro-RH advocate. Magandang umaga, Representative Barry Gutierrez. Magandang umaga, Howie. Okay, so ano ba what's at stake dito sa Baguio, sa Supreme Court decision na to? Well, ito yung last hurdle before we see yung implementasyon ng RH law na matagal nang hinihintay. Nung naipasa nung December 2012, in-expect namin na by March 2013, nung natapos ng ating executive yung pag-draft ng implementing rules, ay all set na for implementation. But because of the Supreme Court case at yung na-issuance ng status quo ante-order, natigilan for more than a year. So we hope na mamayang konti, pag nag-rule ang Supreme Court, hopefully in favor of yung constitutionality of the RH law, matutuloy na yung matagal nang hinihintay na implementasyon ng batas na ito. Kasi nung pinasa ito nung, yung nga, sabi mo nga, December 2012, there was a very long period nung dinidebate ito. More than 15 years in Congress of extended, prolonged debates, both sa level ng komite at sa level ng plenaryo. So talagang napakahaba ng dinaan ng proseso na ito, na delay pa for another year dahil nga sa Supreme Court case na ito. Hopefully today will be the last day na makikita nating madidelay pa at may implement na hopefully by tomorrow. Okay, so sa tingin nyo, ano ba yung epekto nitong delay na to? Well, ang matagal na naman namin sinasabi dito, principally, yung RH law is a public response to a very, very serious public health emergency, which is yung pagtaas ng ating number of maternal deaths per day. Ang statistics na ino-offer namin ay 11 per day. Dinispute yan ni Senator Soto before, nag-present siya ng kanyang sariling statistics, lumabas under his statistics 18 pa pala per day. So 11 to 18 ang pinag-uusapan nating namamatay na babaeng Pilipino araw-araw because of maternal complications, pregnancy-related complications, which are preventable. Kung magkakaroon lang ng mas maayos na impormasyon, mas maayos na access sa family planning. And that is what the RH law provides. It provides for government support para sa mga mahihirap, lalo na sa mga komunidad na mga mahihirap, na magkaroon ng access sa impormasyon at sa gamot na makakatulong sa kanilang magpasya sa kanilang pagbubuntis at panganganak. Yeah. Okay, well, yung sa kabila naman, yung mga anti-RH advocates, ang sinasabi nila, parang this law imposes or violates the religious beliefs of their camp, no? Yung mga Katoliko. Dahil ang Catholic doctrine, of course, opposes artificial contraceptives. Ang sinasabi naman namin dito, wala namang pipiliting gumamit ng artificial contraceptives kung ayaw nila. Ibig sabihin, nasa individual naman na tao, nasa individual na babae, nasa individual na mag-asawa, kung ano ang kanilang magiging desisyon sa kanilang pagpa-family planning. Kung ayaw nila mag-family planning, desisyon nila yun. Hindi sila pipilitin under this law or any other law. Kung gusto nilang mag-avail of natural family planning methods at hindi artificial contraceptives, walang pipigil sa kanila at hindi sila pipiliting gumamit. Ang sinasabi lang naman ng RH law, dapat yung impormasyon nandyan, dapat yung access sa gamot nandyan para dun sa mga taong gustong gumamit, pero walang pilitan dito. Yun ang kailangan nating ma-underscore. Okay. So, yung isang senaryo kasi rito ay papasa yung RH law, pero may mga matatanggal na probisyon, katulad ng nangyari dun sa cybercrime law. No? Parang it was an attempt at a win-win solution. Okay, no? yeah. So, what provisions na i-delete can you live with? Siyempre, personally, ang gusto namin talagang yung buo ma-uphold. And their simple reason is this. Lahat ng mga argumento na ni-raise in the 14 petitions filed against the RH law are the same arguments na ni-raise over the 15 years. It was actually discussed in Congress. So these are arguments na actually either sinagot na or in some cases pinagbigyan. Ibig sabihin, in-accommodate na dun sa mismong text ng RH law. In other words, hindi ito as if binadali ito at hindi na-discuss at length yung mga ganyang klaseng mga concerns ng mga ibang mga grupong nag-oppose. At in fact, napagbigyan na nga yung mga ibang mga portions siya. So sa tingin namin, as is, dapat i-uphold. Pero kung talagang sila ay magtatanggal, di ba? Sa akin kasi, I could probably live with some of yung mga provisions on, for example, penalties na i-impose sa mga health service providers who refuse to refer under yung conscientious objection provision. But may mga certain parts talaga, for example, government support, government funding for family planning medicines, family planning information, mahirap matanggalin yun.
Kasi yun ang core ng batas na ito. So, ang sinasabi lang naman namin dito, we could probably, although very reluctantly, live with tanggalin yung mga ibang mga provisions on penalties for healthcare providers, maybe to a certain extent on education. But sa dulo, if you take out yung core nung batas, certain key provisions, Section 7, for example, Magiging useless. magiging useless. Okay. It's going to be an RH law in name, but in terms of an actual program, wala. Okay. Congressman, isali lang natin dito sandali si dating Senator Kit Tatad na hindi naman pabor sa reproductive health law. So sa panig naman ng anti-RH law, magandang umaga, former Senator Tatad. Magandang umaga, Howie. Sino ang kausap natin? Sir, andito si Akbayan Representative Barry Gutierrez na alam niyo naman pro-RH. Si Barry. Yes. So, Senator... Kaibigan ko yan. Yes. Of course. No? Yes. Ang sinasabi niya, sir, wala naman daw pilitan. Kung yung mga talagang hardcore Catholics o yung mga ayaw talaga, hindi talaga pabor dito sa batas, ay ayaw gumamit ng family planning methods or artificial contraceptives, wala naman pilitan. Walang pilitan. Tama yan. Alam po nyo, nung pinanganak yung aking second son, I was in the cabinet. Pinapipirma ako ng kapirasong papel ng nurse. Yung tinanong ko, ano ito? Para tali ang asawa nyo, 4 na ang anak nyo eh. Wala pong pilitan, walang pag-uusap po doon. Ang issue po, ganito. Pero sir, yung how long ago was law that? is population control sponsored by the state. Yung perang gagamitin yan, pera ko, pera mo. Okay? Naniniwala ka sa population control o hindi, yung pera mo ang gagamitin dyan. So ano pang klaseng pilitan ang kailangan? Hindi na, malinaw na yan. That's compulsion. No? But the real issue is this, hindi tayo nag-aaway dahil sa naniniwala ka sa contraception, ako hindi. Hindi dapat nag-aaway dyan eh. Malaya tayong magpasya dyan eh. At sa ngayon, walang batas na nagpipigil sa contraception or sterilization for that matter. Yeah. Ang binabawal lang at pinarurusahan theoretically ay ang abortion. Pero ang sinasabi ng Constitution, malinaw, walang population control under our Constitution at ang tungkulin po ng Estado o ng pamahalaan ay pangalagaan ang buhay ng nanay at buhay ng supling sa sinapupunan mula sa paglilihi. Ngayon, sabihin ng ating mga kaibigan, ay wala pa namang supling sa sinapupunan na kailang alagaan. Yun nga ang problema. Hindi magkakaroon ng supling sa sinapupunan kung mismong ang gobyerno na taga-alaga ng supling na yon ay ang pagmumulan ng program of contraception. Nandun lang po tayo mag-uusap about constitutionality. Pabayaanan natin yung mga kailangan natin ito dahil mahirap tayo, mga ganon-ganon, no? Hindi ang pinag-uusapan, bakit gusto mong patayin si Juan? Kasi may katuwiran ako eh, kailangan patayin yan eh. Hindi yun eh. May karapatan ka bang patayin si Juan? That's the issue. Yeah, sir. Simple as that. Sir, so sinasabi niyo yung talagang tunay na pakay nitong batas ay population control. Pero hindi po yun na nababanggit sa batas, no? Ang sinasabi nga ng mga hindi lang pro-RH pero yung mga mambabatas ay public health measure kasi mataas Alam na raw mo, yung maternal health- mortality. Yung health measure na sinasabi, ang dami dyan ng provision na hindi ko tututulan. Pero alam mo, kung tingnan mo yan, hindi mo kailangan ng batas dyan eh. Ilagay mo lang yan sa programa ng DOH ngayon, may pundo na yan, may implement na yan. Kaya ang basic issue lang, pag-usapan natin, bakit nakikialam ang Estado sa isyung ito? Samantalang napakalinaw ng obligasyon ng Estado sa ating konstitusyon. Yan. Pag yan ay nasagot ng sinamang hustisya, ay ako'y susuko. Pero yung argumentong yan, ay dinala ko yan sa Supreme Court. Ako ang unang nagsalita sa Supreme Court for the petitioners. Kahit kailan, hindi po sinagot yan. Does the state have the right to prescribe birth control and to provide
means of contraception and sterilization. Okay, Yun lang that is the basic issue. Yeah, yes, sir. That is the Okay. constitutional issue. Okay, sir. Meron tayong legislator mismo dito sa studio. So does the state, you're involved in writing this law, no? Does the state have a right? Ano bang sagot doon sa tanong ni dating senator? Sa akin, it's not just that the state has a right. The state has an obligation to actually provide for yung mga essential Hindi, information. sagutin lang at yung essential, constitutional health provision, services. no? Kasi sa dulo, gaya nga nasabi ni Senator Tatad, at tinanggap niya, voluntary on the part of individuals whether they will avail or not. Anong klaseng population control? Kung population control man, ang hindi sapilitan. Bari, Diba? wag- At obviously, hindi to sapilitan gusto kong malina lang usapan natin dito. Ano? Ang sinasabi ko, wala nang voluntary dito. Kasi yung Estado ang nagdesisyon na yung pera ng bayan, pera mo, pera ko, gagamitin dito. Nandun ang compulsion. Wala nang kailangang compulsion in addition to that. Okay. Yun, that is sufficient. Okay, sige po. Just taking your previous example, Senator Kit, no? Sinabi niyo nung nanganak nga yung misis niyo, I guess this was in the 1970s during martial law pa, no? Nung meron pang yung nga tinatawag na population control program ang gobyerno. Nilapitan yung misis niyo at tinanong kung gusto na niyang magpatali doon sa ospital. Walang tanong, pinapipirma ako ng papel. Okay. So I'm just ang trying to fear niyo, illustrate. nagpa I'm just trying to illustrate na pag sinabing walang compulsion dito, Aha. hindi ka naman pipilipitin ang kamay mo. Hindi. All the massive propaganda na gagamitin dito will condition the minds of the people. Na Okay. hindi mo na kailangan ng Well, physical coercion. Yes, Ano? yes. Bibigyan ka na ng kapirasong papel. Kung hindi ka magtatanong, pipirmahan mo na lang kasi akala mo, parte yun ng proseso ng panganganak ng babae. Okay, but of course that was a different political environment no nung panahon ng martial law. Itong Hindi. Akbayan Representative Barry Gutierrez. I mean, posible ba mangyari yun na pag may mga nanganganak doon, lalapitan yung mga asawa, yung mga husbands at magpapapirma ng mga Precisely, documents? Can you assure that is the public not a na hindi core mangyayari issue yun? even. Yes, kasi precisely yon ang iniiwasan at yun ang Okay. ina-address ng information requirement under the RH law. By providing yung tamang impormasyon dun sa mga tao, sa mga pamilya, malalaman nila kung ano yung pero- mga involved na mga Okay, procedures. nabanggit ko lang Makakapag-desisyon yun. sila ng mas inform. Kaysa dun sa wala silang alam, Barry. bigla na lang na kailangan nilang maniwala kung kanino Barry, mamamasabi sila. nabanggit Under ko the lang RH yun law, to they are actually illustrate the provided point, with the information to make their own decisions. Okay. Nabanggit ko lang yun to illustrate the point. But the core issue is, hindi ako lalayo doon. Isa lang, yung aking memorandum dito, napakaikli. The shortest na natanggap ng husgado, kasi para sa akin, isa lang talagang issue. Kung may karapatan ang Estado, kung may tungkulin ng Estado na pakialaman ang pagsiping na mag-asawa. Okay? Hindi po pinakikialaman ng Estado ang pagsiping ng mag-asawa. Dahil yung desisyon ultimately, kung anong gagawin ng mag-asawa, nasa mag-asawa. Yan lang po. Okay. Yan Okay. lang po. Yeah, sige. Pag yan ay nasagot ng kahit sinong maestrado, na paliwanag po yan, na mali si Tatad, ay suko po ako dyan. Pero hanggang hindi po na ipaliliwanag sa akin yan, na ang konstitusyon ay nasunod itong batas, hindi ko maaaring makilala po na ito'y batas. This would be an act of violence. No. Okay. So Salamat po. anyway, mapapakinggan po natin mamaya yung desisyon ng Korte Suprema Sana. at ang kanyang justification Sana. dito. Kasi, pero unang-una, isang last point dito, alam natin na napasa po ito sa pamamagitan ng presidential bribery of Congress. No? That should effectively nullify this law. presidential bribery. Pangalawa, nakita natin, masyadong matindi na ang presyo na ginamit ng palasyo para makuha nila ang gusto nila sa mga maestrado. Okay. So, these are the two issues na sige ba? pumasok na po sa consciousness ng ating mga kababayan. Okay, thank you very much, Okay. former Senator Hoy, Kit hoy. Tatad. Okay, just because medyo you're supposedly one of the beneficiaries of this presidential bribery para ipasa itong kumbaga parang kini-question yung prinsipyo ninyo. You had to be bribed to pass this legislation, this RH law. Ako naman, I will vehemently deny that this was a product of presidential bribery, whatever that means.
Unang-una, in the 15 years that the RH bill was actually debated and discussed in Congress, it was spearheaded by mga legislators na talagang nakaangkla yung kanilang panawagang ito sa prinsipyo at sa siyensya. And take note, hindi lang ito sole initiative ng mga taong nakaupo sa Kongreso. Napakalawak ng mga grupo in civil society outside of government na nagtulak for this. Mga doktor, mga organizations ng mga medical professionals, mga organizations ng mga kababaihan. So, it's not as if this was something that dropped out of the sky at nagkataon lang na binayaran ang mga kongresista para itulak ito. Mahaba ang kasaysayan, malinaw ang batayan. Okay, granted, yung mga hardcore advocates katulad ninyo at saka yung mga doktor na sinasabi nyo. No? I mean, hindi na kailangan bayaran yon. Talagang may prinsipyo yung mga yan. But this passed with a number of other legislators whom, many people did not even know where they stood. No? So, kumbaga, parang ginamit talaga ng Pangulo yung kanyang influence, no? Para ipasa ito. That's part of the congressional process. Hindi yung bribery, kasi I deny that there was absolutely any bribery na nangyari dito. But yung process of give and take, yung process ng kumbinsihan, that's exactly the point why you had debates, why you had discussions in Congress. It's to allow those people na hindi pa ganun kakumbinsido, hindi pa ganun kasolid ang posisyon dahil they don't have all the facts to learn and to be convinced. And ganun na nangyari dito. Through a combination of kumbinsihan within Congress itself at konting suasion from some members of the executive who were in fact also supportive of yung idea of having a reproductive health law na kumbinse ang mayorya. Pero hindi natin pwedeng sabihin it was a slam dunk. Hindi natin pwedeng sabihin it was railroaded. It was actually a long, drawn-out, very difficult, painstaking process. But in the end, we were able to muster yung votes because we had a stronger position. And that's what I will insist on as yung story of how the RH law came to be. And I guess you're probably hoping you have a strong position in the Supreme Court as well. Hopefully, yes. Okay, malalaman natin mamaya. Maraming salamat po. Former Senator Kit Tatad by phone patch at Akbayan Representative Barry Gutierrez. Thank you, Maui.